Magandang araw po mga kababayan natin dyan, mga ka-OFW natin, at kumusta po? So ito, balita po sa News 5 Everywhere na kung saan mukhang naniniwala na ako na mukhang may punit passport talaga. Delikado to mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga OFW dyan na magbakasyon. Dito po, senior citizens na lalaki hindi pinapalipad sa Indonesia dahil sa punit na passport. So panoorin natin mga idol. So let's go. Hindi nakabiyahe sa Indonesia ang isang senior citizen dahil sa maliit na punit sa kanyang passport. Duda ng kampo na matanda, sinadya ang nangyari. Dumipensa naman dyan ang mismong airline. Nasa frontline na balitang yan si Gerald de la Peña. Sa viral na social media post, ikinuwento ni Diana Natividad ang anyay malabangungot niyang naranasan sa NAIA. Sa kwento niya, pumila sila sa check-in counter ng Cebu Pacific para sa kanilang flight papuntang Bali, Indonesia. Pero nakita ng ground staff ang maliit na punit sa passport ng kanyang amang senior citizen. Sinabihan siya ng ground staff na kailangan pala itong ikonsulta sa immigration ng Indonesia. Nang magtanong pa raw sila sa staff kung ano ang problema, pabalang daw silang sinabihan na kapag basta na lang sila binigyan ng boarding pass, 2 linggo siyang masususpinde at wala itong ipapakain sa kanyang mga anak. Habang naghihintay, isa sa mga kasama niya ang nagpunta sa counter ng mga PWD at senior citizen kung saan nabigyan ng boarding pass ang kanyang ama. Nakalusot din sila sa immigration. Pero nang pasakay na sa eroplano, hinarang sila ng ground crew ng airline at sinabing hindi maaaring makasakay ang kanyang ama. Ayon sa Cebu Pacific, hindi totoong sinadyang punitin ang passport. Kinuhanan daw nila ito ng picture at mismo ang immigration na ng Bali ang nagsabing hindi nila ito matatanggap. Nagpaalam lang daw ang grupo sa ground staff na kakain sila, pero pumunta pala ang mga ito sa kabilang counter kung saan hindi nakita ng ground crew ang punit, kaya nabigyan sila ng boarding pass. Maaari raw lumampas sa 300,000 pesos ang babayarang penalty ng airline sa Indonesia kung nakalusot ang punit na passport. Bali is a really strict station when it comes to passport and its condition. Kahit lumusot pa sila sa Philippine immigration dito, pero yung Bali immigration, hindi naman, at sinabi ng Bali authorities, not okay to board. We will not board the passenger. Sinusubukan ng airline na hanapin si Diana Natividad, pero hindi pa ito sumasagot sa kanila. Paalala ng mga otoridad, ingatang huwag mapunit, matupi o malagyan ng anumang sulat o mabasa ang mga pahina ng passport. Kung magkakaroon man ng sira ang inyong passport, agad itong papalitan sa Department of Foreign Affairs. Nagbabalita mula sa frontline, Gerald de la Peña. Ayun po mga kababayan natin, grabe itong balita ngayon. Sunod-sunod na po yung mga punit passport. Hindi ka talaga makakaalis dyan. At hindi natin alam kung totoo ba ito na napunit talaga o pinunit o ano ba. Kaya sa akin lang po mga kababayan, payo ko po sa inyo, mga gustong magbakasyon, please bago nyo ibigay ito sa clerk, dyan po sa picturean nyo po para makita yung oras nyo bago nyo ibigay. Picturean nyo na maayos yung passport nyo. At pag ibalik yon, tingnan nyo ng maigi kung mayroon bang punit. Kasi kung mayroon yan, na-picturean mo, ibig sabihin may ginagawang kabulustugan. Hindi naman natin inano na sadyang pinunit, whatever. Kasi marami ng kaso ngayon, marami ng ganyan nangyayari. Yung punit passport Kung maalala natin, 3 na ata, 2 ang nagreklamo na sa ganyan. At marami nagsabi din dito, tagal na panahon na yung mga issue na ganyan. Grabe. So far, wala pa naman akong ganyang nangyari. Kaya please lang po, kapag kayo po'y umuwi ng Pilipinas, magbakasyon po kayo mga kababayan, mga ka-OFW, i-double check nyo yung passport nyo. Yung unang pahina talaga. Picturean nyo bago nyo ibigay sa clerk. At sabihin nyo, ma'am, wala pong punit yung passport ko, ma'am, ha? O yan, napicturean ko na po yan para ma-aware sila na hindi nila gagawa ng kabulustugan. So, kayo, mga kababayan, mga ka-OFW, ano masasabi nyo dito sa balitang ito? Nako, sana hindi mangyayari ito sa iba pang mga ka-OFW natin. Okay, maraming salamat mga idol. Maraming salamat mga kababayan, mga ka-OFW natin dyan. Don't forget to like and subscribe dito sa News 5 Everywhere. Maraming salamat.